Ayun, good day again and welcome back dito sa aming munting page. Sa mga nag-follow, salamat sa mga nag-comment, sa mga nag-like. Ayan, sa mga bago pa lang dyan, please follow us para maging updated kayo sa mga bagong video natin, mga upload, and then sa mga products na maging available dito sa shop. Ayan. So alam nyo ba, merong helmet na lumabas ng I think January, February na naka ECR dash or dot 0.06 na certification sa helmet. So isa lang dito yung Jelly na version 2 ng ang tinatawag nila na GTS Vito, no? Isa na dito yung gantong design. Ayan, tignan nyo. So, na-review na natin to. So, alam nyo na siguro. Pero, i-mention pa rin natin or semi-review natin tong GTS version 2. And then, yun nga, i-compare natin dito sa version 1, no? So, para malaman ng sa mga hindi nakaalam, para malaman nila kung ano yung pinagkaiba ng version 1 dito sa version 2 and then sa mga parts niya and then sa technology na nilagay dito sa version 2 versus dun sa version 1. Okay, balik tayo dito sa gusto kong italakay or ibahagi sa inyo yung unang-unang helmet na nakita ko na naka-ECE 22.06 na helmet. Isa itong Jelly na brand. Ayan, Europe siya. Ayan, kagaya ng MT Europe din na helmet, no? So hindi lang siya masyadong sikat dito sa amin. Usually kasi dito Evo kasi marami sigurong vlogger na nag-introduce. Pero sa Jelly naman ay marami naman nag-introduce dito. So para sa akin isa to sa pinaka mga safety na helmet na entry level dito sa Pinas na lumabas. Okay, so ano ba yung ECR? Sa mga hindi nakaalam, ano ba yung ECR 22-06 na nakalagay sa helmet? So isa to sa mga certification na nilalagay sa mga pinaka-safety na mga lumalabas na helmet ngayon. So isipin mo, yung mga gantong certification ay mabibili mo lang sa halagang 4,000 plus, 5K below, or meron namang 6K above or 7K. So yung mga entry level talaga nasa 4K lang siya, 4 plus, hindi siya mag 5K or mga 6K. Usually kasi mga ganun ay napaka super branded na siya talaga ng mga helmet kagaya ng MT, yung mga bagong MT kasi ngayon na lumalabas ay naka-started 22-06 na siya. Pero nagre-range siya ng 6,000. Ganon din sa KYT. So kung i-compare natin yung quality nito ay parang ganon din sa mga brand na yon. So ito ay nagre-range lang siya ng 4 plus ay magkakaroon ka na ng ECR or high impact resistant na helmet, no? So yung version 1 naman ay ECE 22.05. Okay, ano bang meron dito sa version 2 na Jelly is na tinatawag? So meron siyang certification dito na product safety LIC number Q4209, siyempre DOT and FMVS certified. Yung bigat niya ay nasa 1.5 kilograms. Okay. So ano pa mga features dito o feature na nakalagay dito? Yung vision niya, sabi dito ay 100. I think naman napakalapad ng kanyang vision kapag sinuot. Okay, intercom ready siya, anti-scratch yung kanyang visor, and then easy fit for sa mga nag-eyeglass or nagre-reading glass or sa hindi maganda yung kanilang eyesight, no? Ayan, eyeglass ready na siya. Ayan, sa mga naghahanap, ito yung pinaka, I think, magandang helmet na lumabas kasi halos lahat nasa kanya na. Magandang foam, eyeglass ready, dual visor. Ayan, yung gap. Sa mga nagtatanong about sa gap. Ayan, yung gap niya. Inner visor niya, and then, yun nga, mga paddings ay removable, washable. And then, syempre, yung kanyang visor ay replaceable kung gusto mo palitan. So, yung dala na visor nito sa ganitong model, sa ganitong design ay silver yung kanyang visor sa labas. Okay, so meron siya mga aerodynamic cuts dito na tinatawag. And then, yung design niya, napakaganda. May mga vents. And then, yung, excuse me, yung outer vents niya or labasan ng init sa ulo. I mean, yung labasan ng from inner. And then, dito yung outer na. Ayun, syempre, may switch siya. Para just in case umulan, hindi siya papasok yung mga tubig. And then syempre may konting siyang spoiler, no? Ayan. So ano pa ba yung features nito? Ay may mini lock siya. Ayan. Dito yan makikita. Ayan. Merong parang lock siya. Yan nga. So ito yung foam niya. Pakita natin. Ayan. Yan yung itsura ng foam niya sa loob. Syempre, ano na siya, emergency polo, SOS, pool na nakalagay dito. Alam niyo na yung function yan. Huwag na natin talakay yan para hindi tayo maging mahaba sa video na to. Okay, so napakaganda, napaka-smooth ng kanyang padding. Siyempre, Europe brand to. Alam naman natin yung mga Europe brand or mga galing sa ibang bansa ay napakaganda at quality. So, intercom ready na siya and maganda yung foam. I think marami na din nagsasabi na hindi daw nagsasag yung Jelly kahit yung version 1 nila. Ewan ko lang, di naman ako fan ng Jelly, pero ngayon dahil naka-ECR 22.06. Actually, ngayon ko lang talaga nakita na naka-ECR 22.06 yung version 2 ng Jelly. Pero nag-research ako, nakita ko siya nung nirelease daw siya I think December, pero pumasok siya ng Pinas, syempre, January na or February ng ngayong 2023. So, consider nyo to sa pinaka-safety. Kung naghahanap kayo ng helmet na formado na, maganda, safety, and para nasa kanya na lahat. I think nasa kanya naman talaga lahat na hinahanap natin na sa isang full face na
klaseng helmet, no? So, dito naman tayo sa version 1. I-compare natin. So, yan. Yung version 1 ay naka-ECE. 22.06 lang siya. Ganun din, intercom, anti-scratch, tapos easy fit for eyeglass. Then, syempre, yung kanilang inner visor. Ayan. Ganon din yung switch. And then yung gap. Parang mag-the-same lang din yung gap ng inner visor. And then, yung spoiler, iba. Syempre, yung design ng aerodynamics niya compared dito sa version 2 ay iba din. Ayan. Yan o. So, sa foam naman, ayan, magkaiba sila. I mean, same sila ng kulay, same sila ng design, pero yung kung gaano kakapal, ay mas makapal yung version 2. Ito yung sa left side, and then yung right side, yung version 1. Pareho silang quick release, and meron silang emergency pull, pareho. Yun nga lang, hindi siya for high-speed impact yung version 1, and yung version 2 naman ay for high-speed impact resistant. Yung kanyang shell na ginamit, no? So, ayan. Depende na yun sa inyo. Kung naghahanap kayo, syempre, for safety, and then mahilig kayo magpabilis or mag-top speed, or hindi naman kung gusto mo lang talaga ng safety, formado, okay din yung version 1. Lahat naman talagang branded na helmet ay okay naman. Pero kung gusto mo talaga ng super quality na entry level na hindi siya gaano kamahal, ay isa to sa mga isa-suggest ko na bilhin mo yung version 2 ng Jelly. So, ayan, may idea ka na kung bakit i-consider mo to na helmet, or i-consider mo to na ganito yung bibilhin mo na helmet for this year. Sa mga naghahanap ng helmet, please try to yun nga, basahin nyo muna yung mga nakalagay doon sa helmet kung okay ba sa inyo, para wala tayong sisihan, no? At least magkakaroon kayo ng idea, dahil nga, yun nga, tinatalakay natin dito kung anong mga features ng kada helmet, no? At least may idea na, no? Sa mga malayo dyan, or gusto pumunta dito sa shop, ay mag-message na kayo para mag-guide namin kayo pupunta dito sa shop. Okay, yung shop natin ay located dito sa Quintin Salas, Haro, Iloilo City. So, sa mga nagtatanong dyan, sa YouTube channel ko ay taga Iloilo po ako. And then yung shop, syempre dito din sa Iloilo. So, yun lang. Huwag na natin patagalin yung video na to. Salamat sa pagpanood. See you again in another video. Peace.